Pinoy Love Story Series. Si Kimi ay isa sa mga napakatalino na agent ng kanilang organisasyon. Nakilala siya sa kanyang pambihirang kakayahan sa robotics at ang kanyang talento sa pagsusugal. Ang kanyang organisasyon ay isa sa mga kumilala sa kanyang mga natatanging kakayahan at ito rin ang nagtalaga sa kanya sa unang misyon ng may lubos na pagtitiwala sa kanyang mga kagalingan. Kumpiyansa rin si Kimi na naniniwalang ang misyon na ito ay magiging madali para sa kanya. Ngunit hindi niya alam na ang misyon na ito ay hindi lamang susubok sa kanyang kakayahan bilang agent, kundi pati na rin sa kanyang emosyonal. Pagdating niya sa itinalagang lokasyon, nakita niya ang isang lalaking hindi niya akalain na makikita pa niyang muli. Ang dating kasintahan na si East. Nang makita niya ito ay nagdulot ito ng kaba sa kanyang dibdib, habang naaalala niya ang pighati at pagtataksil na nararamdaman niya nang matapos ang kanilang relasyon. Alam ni Kimi na dapat mauna ang kanyang misyon bago ang kanyang emosyon, ngunit hindi niya inaasahan na muli itong makita. Hindi niya inaasahan na magkakamali ang kanyang kalkulasyon sa mangyayari. Hindi niya maiwasang mag-isip kung eto ba ay magiging isang madaling biyahe para sa kanya, o simula lamang ito ng isang mabagyong araw para sa muli nilang pagkikita. Magagawa ba niyang isantabi ang kanyang nakaraan at tumuon sa kanyang misyon? O muli lamang mabubuhay ang pag-ibig na matagal na niyang binaon sa limot? Pumasok si Kim sa kasino, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kumikislap na ilaw. Tumutunog ng mga makina at ang mga tao. She breathed in the air of excitement, feeling a rush of adrenaline course through her veins. Habang lumalakad siya ng mas malalim sa kasino, natanaw niya ang isang pole dancing show. Isang lalaki at isang babae ang sumasayaw sa saliw ng musika. Ang kanilang mga katawan ay kumikinang sa pawis. Wala silang isinuot kundi matipid na damit para matakpan ang kanilang mga prebadong bahagi. At hindi maiwasan ni Kim na humanga sa kanilang katawan at kagandahan. Naglakad siya palapit sa entablado na tila hinihila ng mapang-akit na ritmo ng musika. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mananayaw. Ang kanilang mga magaspang na katawan ay gumagalaw sa perpektong pagkakatugma. Nakaramdam ng biglaang pagnanasa si Kim na hawakan ng isa sa kanila upang madama ang kanilang init at lakas. Habang sinusubukan niyang lumapit sa entablado, isang matipunong escort ang humarang sa kanyang dinadaanan. "Sorry ma'am, this area is off limits." Masungit na sabi nito. Tinitigan siya ng mga mata pataas at pababa, ngunit hindi pa rin niya inaalis ang mga tingin niya rito. "Oh, mama, ang gagwapo ng mga lalaki rito. Pwede nang pumasaas may jowa." Sa isip-isip niya, habang naglilibot sa lugar, naghahunting na rin siya ng pwedeng maging jowa niya. "Gusto ko na kasing magka-boyfriend. Ilang taon ko nang pinapanalangin to. Pero parang may hudas na humaharang sa paghahanap ko ng jowa." Tumingin siya sa kabilang side, nakita niya ang mga lalaking nagpo-pole dancing, kaya napatitig na naman siya doon. Nakaramdam si Kim ng matinding pagkabigo, ngunit mas alam niya kaysa makipagtalo sa seguridad. Sinubukan niyang lagpasan ito, ngunit hinawakan ito ang braso niya at itinulak siya patungo sa pangunahing palapag ng kasino. "Tara na, huwag ka na gumawa ng eksena." Anito, mahigpit ang pagkakahawak nito sa braso niya. Nakaramdam ng pagkapahiya si Kim nang makaalis siya sa entablado. Ang mga ingay ng mga mananayaw ay kumukupa sa likuran niya. Naririnig niya ang mga muffled beats ng musika. Itinutuya siya sa kanilang sensuality. Habang naglalakad siya palayo, hindi niya maiwasang makaramdam ng konting paghihinayang. Alam niyang hindi niya maaalis ang alaala ng mga mananayaw anumang oras sa lalong madaling panahon. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang tumuon sa kilid ng laro. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa mga slot machine, determinadong sulitin ang kanyang gabi sa kasino at matapos ang kanyang misyon. Nang makapasok siya, narinig niya si Glenn na nagsasalita sa kanyang earphone. "Miss Gumbel,
Nasa trabaho tayo at paalala ko lang sa'yo, nakikita ko ang nakikita mo. Nakakapandiri. Sabi ni Glenn. Nakakapag-usap sila dahil sa microphone na nakakakonekta sa damit niya. Napangisi na lang siya dahil hindi siya makapagsalita dahil sa escort na nakabantay sa kanya. Pumasok si Kim sa mataong kasino. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa dagat ng mga tao at kumikislap ng mga makina. Dahan-dahan siyang naglakad sa mga pulutong ng mga tao. Tinitignan ang mga tanawin at ingay ng sahig ng kasino. Marami siyang nakikitang manlalaro. Mula sa mga casual na turista hanggang sa mga bilyonaryo na handang gumastos ng kanilang pera sa mga laro. Pumunta siya sa bangko, isang maliit na booth sa gitna ng palapag ng kasino, kung saan maaaring i-convert ng mga manlalaro ang kanilang pera sa mga chips. Ipinagpalit niya ang kanyang baon sa isang dakot ng chips. Dinadama ang bigat nito sa kanyang palad. Dumating siya sa kasino na may nakakatakdang budget sa isip at nagplano siyang manatili doon. Naglakad-lakad si Kim sa kasino, pinagmamasdan ng iba't ibang laro na inaalok. May mga slot machine, roulette table at craps games. Bawat isa ay napapalibutan ng mga manlalaro na nakatutok sa kanilang laro. Pinanood niya ang paglalaro ng mga tao at ang iba ay nanalo ng malaki at ang iba naman ay natalo ang lahat. Habang naglalakad siya, napansin niya ang isang grupo ng mga tao na nagkukumpulan sa isang card table. Napukaw ang pagkamausisa. Lumapit siya sa mesa at pinanood ang mga manlalaro na nakikisali sa laro ng poker. Siya ay palaging nabigani sa mga laro ng baraha at ang hamon na dayain ng ibang mga manlalaro ay umaakit sa kanya. Lumapit si Kim sa mesa at umupo. Nakipagpalitan ng ilang chips para sa ilang card. Ibinahagi ng dealer ang mga card at nagsimula ang laro. Si Kim ay matamang nakamasad habang ang mga manlalaro ay naglalagay ng kanilang mga taya. Sinusubukang basahin ang kanilang mga ekspresyon at inaasahan ang kanilang mga susunod na galaw. Habang umuusad ang laro, lumaki ang kumpiyansa ni Kim. Gumawa siya ng mga madiskarting taya at na-bluff ang kanyang paraan sa ilang maliliit na panalo. Napansin ng mga ibang manlalaro ang kanyang husay at ang ilan sa kanila ay tumango bilang pagsang-ayon. Nakaramdam si Kim ng rush ng adrenaline, ang kilig ng laro na dumadali sa kanyang mga ugat. Lumipas ang mga oras habang nagpapatuloy ang laro at mas nalilibang si Kim sa diskarte ng poker. Nakaramdam siya ng kasiyahan sa paggamit ng kanyang mga kasanayan upang dayain ang iba pang mga manlalaro. Kahit na maliit na halaga lamang ang nakataya, sinalat niya ang una niyang baraha, napangisi siya. Warm up. Sa isip-isip niya, the house of cards ang tawag sa'yo kapag isa ka sa mga naglalaro roon. Kailangan sa bawat lapag ng baraha, kalkulado mo na kung ano ang mapupunta sa iyo. Sa bawat pagbalasa, meron kang 6% at 3 segundo para makuha mo ang gusto mong baraha. Sa bawat manlalarong nandoon, meron silang tinatawag na card exchange, card switcher at card pretender, pero sa paggamit mo niyan, kailangan meron kang I win, I got the joker. Sabi ni Kim habang mapang-asar na ngiti ang ginawad niya rito. Habang ang mga lalaki namang kalaro niya ay labis na naiinis sa kanyang pagkapanalo. Napasandal si Kimi sa kanyang upuan. May nakakalokong ngiti sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang kanyang mga kalaban na ibinabato ang kanilang mga card sa pagkadismaya. Nanalo siya ng magkasunod, ang tanging gusto niya lamang noong oras na iyon ay daigin sila sa bawat paglaro. Lalo silang nabalisa sa bawat pagkatalo. Ang kanilang mga mata ay lumilipad sa pagitan ng kanilang mga baraha at sa mukha ni Kimi. Sinusubukang humanap ng sasabihin na magbibigay ng kanyang diskarte. Ngunit masyadong magaling si Kimi para doon. Matagal na siya naglalaro ng poker at halos ilang taon na rin ang lumipas. Hinahasa ang kanyang mga kasanayan at ginagawang perpekto ang kanyang laro. At ngayong gabi ay napatunayan niyang muli ito. Pinandilatan siya ng mga kalaban niya. Nabaluktot ang mga mukha nila sa galit at hindi makapaniwala. Bumuntong hininga sila habang minumura ang swerte nila at ang galing ni Kimi. Pero natatawa lang siya. Ninanamnam ang adrenaline rush na dumarating sa kanya sa bawat tagumpay. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan sa buong silid.
na nagpaputol sa tensyon ng kapaligiran. Ibinaling ni Kimi ang kanyang ulo patungo sa tunog. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga mata ng isang lalaking nakatayo sa gilid ng mesa. I took her a moment to recognize him, but when she did, her heart skipped a beat. Ex-boyfriend niya iyon. Ang lalaking minsan niyang minahal ng higit sa lahat. Ramdam ni Kimi ang pagdaloy ng emosyon sa kanya. Ilang taon na niya itong hindi nakita. At hindi niya inaasahan na makatagpo niya ito dito. Sa masikip na kasino na ito, ang kanyang isip ay tumatakbo. Sinusubukang magkaroon ng isang bagay na sasabihin, isang bagay na bumasag sa matinding katahimikan na namayani sa silid. Pero bago pa man siya makapagsalita ay humakbang paharap ang dating nobyo. Nakatitig sa kanya ang mga mata nito. Congratulations! Aniya, malamig at hiwalay ang boses. You're on quite a winning streak. It's nice to see you, Miss Gamble. Mapang-akit na sabi nito kaya lalong nag-init ang ulo ni Kim. Same to you, East. Bulong na sabi niya rito. Shit. Narinig ni Kim sa kabilang linya. Oh, literal na this is shit. Anong ginagawa ng ex ko rito? At bakit sa tag ng suit niya ay CEO? Sa isip-isip niya, nalinti ka na. Tiningnan ko ang mga babaeng nasa gilid niya. Oh boy. Sa isip-isip niya, kahit na naig ang ines sa kanyang damdamin, hindi maiwasan ni Kimi na makaramdam ng lungkot habang nakatingin siya rito. Sila ay naghiwalay sa masamang mga termino. Ang kanilang relasyon ay bumagsak sa ilalim ng bigat ng kanilang sarili. Kawalan ng kapanatagan at pagdududa. At ngayon, nang makita siyang muli, hindi niya maiwasang makaramdam ng panghihinayang at muling pagising ng kanyang galit sa kanyang dibdib. Ngunit itinulak niya ang mga iniisip na iyon at ngumiti sa kanya. Salamat, sabi niya. I guess I just have a talent for this game. Really? Then, let's play. Sabi nito at giniya siya ng skirt niya roon sa upuan na inuupuan niya kanina. Nakita niyang pumunta ito sa kabilang dulo ng lamesa. Nakangiti ito sa kanya. Kaya lalo siyang kinabahan. Nakita niya ang dahan-dahang pagsara ng mga pintuan na pwede niya sanang paglabasan mamaya. Tiningnan niya ito at lalo itong napangiti. Damn, I know this trick. Sa isip-isip niya, let's play the game. Sabi nito, nanlalambot na ang tuhod ni Kim. Nagbalasa na ang card, host or master. Nakatingin lang ito sa kanya. Poker, sabi nito. Kaya nagbigay na ang card master ng baraha. Tiningnan niya ang bawat bato niya sa kalaban. Madali lang sa kanya ang ganito dahil dalawa lang sila. Hindi mahirap sundan ng tingin ang babagsak na baraha sa kalaban pero dahil siya ang nakaupo sa pinakadulo naging mahirap para sa kanya ito. Nakita ni Kimi na binabana ng card master ang excess card kaya nagsimula na siyang haplusin at tingnan ang baraha. Kaya napalunok siya. Sa kabila ng kabang nararamdaman niya, napansin niya ang mga sandaling iyon ay may isang lalaking nakatingin sa kanya at habang nakapaskil sa mga labi nito ang nakakainis na ngisi. Shit, Kim, huwag kang kabahan. Ex mo pa rin siya, sabi ni Glenn. Konti na lang malapit na niyang mamura ito. Ano naman kung ex niya ito? Sabi nila kahit nga ang pinakamamahal mong tao kaya mong patayin. Ikaw pa kayang ex lang. Malamang sa isip ng ex niya, isa lamang siyang alikabok sa mata nito. At saka kapag pinatay siya niyan, patay talaga siya. Hinayupak naglento. What? Mahinahon na tanong niya. Makakaalis ka rito sa lugar na to if you win the game, but if not, face the consequence. Sabi nito, alam niya sa pagkakataon na iyon ay matatalo siya. Kaya napakagatlabi na lamang siya habang tinitignan niya ang kanyang barahang hawak. Wala siyang joker pero matataas ang mga straight flush niya at four of a kind niya. Pero talo pa rin iyon kung ang kalaban niya ay may hawak na joker. May 100% pa ito dahil hindi pa bumabagsak ang joker sa lamesa. Kaya ang tanging magagawa na lamang niya ay tumakas rito. Kaya dahan-dahan siyang tumango rito. Tiningnan ni Kim ang bawat lugar. Kinakalkulan niya ang bawat daan kung saan siya tatakbo para makakatakas. Okay, sabi niya, kaya tiningnan siya nito at ngumisi. Show your card or switch your cards. Sabi nito, show?
Sabi niya at unti-unti niya nang pinakita ang kanyang tinatagong baraha. Nagsinghapan ang mga tao doon. Puro diamond at aces ang mga baraha ni Kim. Kaya naging madali lang para sa kanya ang magiging laro at binabana niya ang baraha niya. Kaya tumayo na siya at tumakbo. Meron lang akong 30 segundo para makalabas sa lugar na iyon. Na makalapit siya sa bintana, tumingin muna siya sa kanyang ex. Nakita niya ang isang baraha sa pagitan ng daliri nito at nakangisi ito sa kanya ng mapang-asar. I win. Basa ko sa kanyang labi bago siya tuluyang makatalon sa baba. Bastard. Si Kimi ay walang pagod na nagtatrabaho sa kanyang robot sa loob ng maraming linggo na ibinubuhos ang lahat ng kanyang lakas at nakatuon sa proyekto. Ginawa niya ang gawain ng may matinding determinasyon. Ginamit ito bilang isang paraan upang i-distract ang sarili mula sa sakit ng kanyang nabigong misyon. Halos 2 buwan na ang nakalipas mula nang makatanggap siya ng anumang bagong atas mula sa organisasyon na nag-iiwan sa kanya ng napakaraming oras sa kanyang mga kamay at masyadong maraming puwang para sa kanyang isip. Para ito ay gumala. Ngunit tumanggi siyang isipin ang mga nakaraan. Sa halip ay isinuko ang sarili sa kanyang trabaho at sinusubukang kalimutan ang mga bagay. Napansin ni Glenn, ang kanyang kaibigan at kasamahan, kung gaano siya kapursige sa pagtatrabaho at kung gaano kaliit ang atensyon na ibinibigay niya sa anumang bagay. Sinubukan niyang makipag-usap sa kanya para mag-alok ng suporta at aliw kay Kimi. Ngunit, hindi na lamang siya pinansin ni Kimi. Wala siyang lakas para bigyan ito ng pansin. Pero pursigido si Glenn at alam niya kung gaano nahihirapan si Kimi. Kaya isang araw dinalhan niya ito ng isang plato ng pagkain. Isang maliit na kilos ng kabaitan upang ipakita rito na ang tunay na nagmamalasakit. Noong una masyadong nakatutok si Kimi sa kanyang robot para mapansin ang plato ng pagkain sa kanyang harapan. Ngunit habang siya ay nagtatrabaho, ang amoy ng pagkain ay humahalimuyak sa buong kwarto na nagpapataas ng kanyang tiyan sa gutom. Tumingala siya para makita si Glenn na nakangiti sa kanya. Mainit ang mga mata nito sa pag-aalala. I know, you've been busy. Sabi niya sabay turo sa plato. Pero kailangan mo ring kumain. Nag-alinlangan si Kimi, hindi sigurado kung dapat ba siyang magpahinga sa kanyang trabaho. Ngunit isang malumanay na nagpupumilit si Glenn sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang mga gamit at kumuha ng tinidor. Pansamantalang kumagat sa pagkain. Sa kanyang pagtataka, ito ay masarap. Sumabog ang mga lasa sa kanyang bibig, kaya nakalimutan niya ang kanyang trabaho at ang mga alalahanin na nagpapabigat sa kanya. Kumain siya ng kumain. Pakiramdam niya ay nagsimulang kumawala ang tensyon sa kanyang katawan. Pinanood siya ni Glenn na kumakain. May maliit na ngiti sa labi. Alam niyang hindi sapat ang isang pagkain para ayusin ang lahat ng mali. Ngunit umaasa siyang maipakita man lang nito kay Kimi na hindi siya nag-iisa. At sa ilang sandali, habang ninanamnam ni Kimi ang lasa ng pagkain, nakaramdam siya ng kislap ng pasasalamat at pagpapahalaga. Ngunit hindi nagtagal ay may nakasira sa katahimikang meron sila nang may biglang kumatok sa pintuan. At nang pagbuksan nila ito, ay bumungad sa kanila ang figura ng isang lalaking hindi niya gustong makita pang muli. Magandang hapon sa inyong lahat, sabi ni Warren na pumasok sa silid. Meron akong ilang balita na ibabahagi sa inyong lahat. Ito si Colonel East Sinon Hosten, ang bago ninyong commander sa District 1. Tiningnan ng pangkat ang lalaki. Pinalaki siya ng may maingat na pag-uusisa. Nadurog ang puso ni Kimi nang mapagtanto niya kung sino ito, ang dating kasintahan. Ang lalaking inaasahan niyang hindi na muling makikita. Halo-halong emosyon ang naramdaman niya, galit, sakit at pagkislap ng isang bagay na hindi niya lubos masabi. Sinubukan niyang panatilihing neutral ang kanyang ekspresyon. Ngunit alam niyang nakikita ng kanyang kupunan ang tensyon sa kanyang katawan. Si Colonel Hosten ay may kahangahangang track record sa larangan. Patuloy ni Warren, hindi napapansin ang tensyon sa silid. Inaasahan kong ibibigay ninyong lahat sa kanya ang inyong buong kooperasyon at suporta. Pinilit ni Kimi ang sarili na tumango kasama ng iba, ngunit sa loob niya ay namumula siya. Paanong
dinala ni Warren ang kanyang dating nobyo sa kanilang kupunan nang hindi man lang siya kinukonsulta. Parang pagtataksil. Sinulyapan niya si Colonel Hosten. Tinitignan ang matigas nitong postura at malamig na ekspresyon. Mukhang hindi ito masayang makita siya. Ganoon din naman siya rito. Ngunit maya-maya ay ngumisi ito sa kanya ng nakakaloko. Naramdaman niya ang pagdaloy ng kaba sa kanyang puso. Damn, this is not good. Sa isip-isip niya, welcome back bro, sabi ni Glenn at nakipag-shake hands pa ang hunyango. Sergeant Gamble, sabi niya at lumapit sa kanya. Inabot nito ang kamay niya. Nice to meet you, Miss Gamble. Sabi nito at inabot sa kanya ang kamay nito. Nakita niya ang isang tattoo sa palapulsuhan nito. It's a card, means invade. Balitang-balita sa buong quarter ang bagong commander. Pero wala siyang pakirito. Maraming humahanga sa kanya. Mapababae man o mapalalaki. Kaya imbes na ma-stress lamang siya rito ay nagkukulong na lang siya sa kanyang office. Tiningnan niya ang mga robot na ginawa niya. Lahat sila nakaprogram na parang tunay na lalaki. The ideal man kung tawagin. Hi Hans, sabi niya rito. Ang ginagawa niya ngayon ay pagtetest ng quality ng robot. Tinitingnan niya kung hanggang saan ang capacity at hanggang saan ito tatagal. Hello miss. Malambig na sabi niya. Kaya napangiti siya rito. Tiningnan niya ito. He looks, his build, and his personality is beyond perfect. Kung ganito lahat ng lalaki sa mundo, baka walang lumuluhang babae but sad to say, robot nga lang. Napatawa na lamang siya ng pagak at ini-off na niya ang machine kaya nakita niyang unti-unti na itong sinasarado ang mga mata nito. You look happy, sabi sa likuran niya. Kaya lumingon si Kimi at nakita niya si East. Anong ginagawa mo rito? Sabi niya at nakita niyang nagtatanggal siya ng suit at pati ng pants niya. Nanlalaki ang mga mata niya. Shit, bakit ka naghuhubad? Nagpapanik na sabi niya. Lumapit siya sa akin. Remember the consequence? Let's do it. Mapang-akit na sabi niya kaya napakagatlabi siya. Pigilan niyo ko, baka hindi ko mapigilang magpalahi rito. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Sa isip-isip ng malandi niyang isip. Lumapit ito sa kanya at para siyang natulo sa kinatatayuan niya. Hanggang sa bumukas ang pintuan. Kim, nakita niya si Glenn at Commander Warren nakatayo. At tinititigan kaming dalawa. Bigla namang ngumisi si Commander Warren. Ninong kami. Sabi nito at sinarado pa ang pintuan. Shit. Pero tiningnan niya si East, nakahiga na lang siya sa may upuan at natulog na. Postpone pa. Sayang ang jeans. Sa isip-isip niya. Nagbigay ng bagong misyon sa akin ang mga nasa taas kaya sobrang tuwa ni Kimi. Hinanda ko ang mga robot ko para magiging kasama ko sa misyon ko pero biglang bumukas ang pintuan. Nakita ko si East na pumasok at umupo sa sofa ko. May dala siyang black na bag. Normal na bag kapag sasabak sa misyon. What are you doing here? Mataray na tanong ko. Sabi ni Warren, kasama kita sa misyon. Sabi niya sa akin, misyon? Oh shit, no. Hindi kita kasama, ayokong kasama ka. Sigaw ko sa kanya. Wala ka nang magagawa. Sabi niya at nakita kong tinaas niya ang susi ng jet plane na gagamitin namin. Kaya napairap na lang ako. Napakatuso talaga. Inayos ko na lang ang mga robot na dadalhin ko. Don't tell me, dadalhin mo ang mga yan. Sabi niya, kaya tinaasan ko lang siya ng kilay. Then I won't tell you. Sabi ko at inayos ko ang 3 robot na prinoprogram ko kanina lang. Pero tinanggal niya sa saksakan ang computer ko. Damn, ano bang problema mo? Galit kong sabi. You. Turo niya sa akin kaya napatawa ko ng pagak. Ako ang makakasama mo sa misyon. Ako ang makakausap mo sa buong araw habang nandoon tayo. Ako at hindi sila. Sabi niya. Wow, as in wow. Matagal ko na silang ginawa, 15 years na. Subok na ang kakayahan nila pagdating sa mga laban. Kaya kahit na anong mangyari, hindi nila ako pababayaan at babalik sila ng maayos. Hindi katulad mo na nang iiwan sa ere. Sabi ko, hindi mo kasi ako naiintindihan.
Eddie, ipaintindi mo sa akin, bakit mo ako iniwan sa ere? Sabi ko pero hindi siya sumagot. Kaya napatawa ako hanggang sa naramdaman ko ang mga luha ko na umaagos na sa pisngi ko. I thought, you are a perfect man, pero nagkamali ako. You are not a man. Cause if you are, you will never leave me in the middle of the war. Akala ko nga, patay ka na. Pero wala silang nakitang bangkay, kaya umaasa akong buhay ka. Nahihirapan kong sabi. Pero ano, bumalik ka na parang wala lang sa'yo ang lahat. Pero okay lang, kasi sabi ko masaya na akong buhay ka. Kahit wala na tayong dalawa. Sabi ko at kinuha ko ang mga gamit ko. Naglakad na ako papalabas ng headquarters namin. Pagpasok nila sa base, ang hangin ay tila isang makapal na tensyon dahil pagkatapos ng away nilang iyon ay hindi na sila muling nag-uusap ang muli. Ramdam ni Kimi ang mga mata ni Colonel Hosten sa kanya, ngunit hindi siya lumingon para salubungin ang tingin nito. Masyado siyang pagod at emotionally drained para harapin niya ito ngayon. Naghiwalay sila para mag-ulat sa mga nakakataas at sinamantala ni Kimi ang pagkakataong makaalis sa kanyang quarters. Bumagsak siya sa kanyang kama. Pakiramdam na nauubos at walang laman. Alam niya sa pagkatapos ng pahinga niya ay muli lamang silang susugod sa labanang muli. Nahinto ang kanyang pagmumuni-muni. Nang may kumatok sa kanyang pinto ay naaalala niya na hindi siya nag-iisa sa base na ito. She groaned, not in the mood to deal with anyone else right now. But she dragged herself to her feet at binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Colonel Hosten, walang kibo at blanco ang mukha. We need to talk. Aniya, mahina ang boses. Saglit na nag-aalinlangan si Kimi, pagkatapos ay tumabi para papasukin ito. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Pakiramdam niya ay malapit na siyang pumasok sa isang bitag. Nanatili silang tahimik sa loob ng ilang sandali. Ni isa sa kanila ay hindi sigurado kung saan magsisimula. Sa wakas, nagsalita si Colonel Hosten. Look, Kimi. Aniya, bahagyang lumambot ang boses. I know things between us are complicated, but we can't let that affect our work. Tumango si Kimi. Pinanatiling neutral ang ekspresyon. I agree. Aniya, ang higpit ng boses niya. Nanatili sila roon sa awkward na katahimikan para sa isa pang sandali. Hanggang sa tumahimik si Colonel Hosten. I just wanted to make sure we were on the same page. Aniya at tumalikod para umalis. Pinanood siya ni Kimi na umalis. Nakaramdam ng kakaibang halo ng ginawa at pagkabigo. Kakaiba, naisip niya kung paano maiparamdam sa isang tao ang napakaraming iba't ibang emosyon ng sabay-sabay. Napabuntong hininga siya. Napagtanto na hindi magiging madali ang mga bagay sa pagitan nila. Ngunit para sa kapakanan ng kanilang misyon, kailangan nilang gumawa ng paraan upang magtulungan kahit na nangangahulugan ito na baliwalain ang awkwardness sa pagitan nila. Nang matapos ang sandaling iyon ay kahit papaano ay naging maayos ang pakikitungo nila sa isa't isa. Tumagal na kami isang linggo rito nakasubaybay sa malayo para suriin ang bawat lugar at pagplanuhan ang bawat kilos ng kalaban. Sinuot ko na ang red evening gown ko. May auction na magaganap sa loob ng casino. Kami ang papasok para sa mga maglalaro ng card games dahil bihasa ako sa pagkakalkula ng mga galaw ng baraha. Madali lang sa amin makapasok at makalabas sa casino. Any last word? Sabi ko kay East. Let me be your man for a while. Sabi niya kaya tumingin ako sa kanya. Let me be your man and let me be your last card. Just for tonight. Please? Sabi niya at hinawakan ako sa kamay kaya napatango na lang ako. Hanggang ngayon lang, hahayaan ko muna ang puso ko para sa'yo. Sa isip-isip ko, dumiretso na kami sa kasino. Tiningnan ko ang bawat sulok. Ibang-iba ito kumpara sa kasino na napuntahan ko. Ang bawat ay sumisigaw ng kapangyarihan at karangyaan. Hinila na niya ako papunta sa upuan para sa mga kilalang tao. Tiningnan ko ang bidding game. Nakita ko ang 3 chip sa taas. Kaya napakunot noo ako. Para saan yung chip? Sa isip-isip ko, we need to win. Bulong nito sa akin, for the chip? Tanong ko,
Para saan? Tumango lang siya sa akin. Pumunta na kami sa upuan ng maglalaro. Nakita ko ang mga makakalaban ko. Lahat sila lalaki at mga nasa gilid nila ay mga babae. Kami naman ni East ay baliktad. Ako ang maglalaro. 3 consecutive win. You'll get the chip if you lose. The person beside you will die. Sabi ng card master. Kaya napatango na lang sila habang ako kinakabahan. Tiningnan ko lang si East, parang wala lang sa kanya ang nangyayari. Nagbalasa na sila. Ang unang laro ay Lucky Nine. Madali lang ang nauna pero marami na ang natanggal. Iba ang pagbalasa ng barahan ng card master. Kaya nag-iiba ang taktiko para manalo. Ace of Diamond and Ace of Club. Sabi ko, kaya isa ako sa mga nanalo. Nakapasok kami sa second round. Straight of cards. Mahirap siya compare sa nauna dahil layo-layo na ang mga players at dalawang barahan na gamit ng card master. Kailangan mong makabuo ng straight cards mula ace hanggang king. Pilian ang baraha mula sa kalaban hanggang sa card master. Pero ako pa rin ang unang nakabuo. Straight of spades. Sabi ko at tumango lang ang card master. Nagsimula na ang third round. Nagulat ako nang umupo ang card master para sa mga players. Poker. Sabi nito at nakita ko na iba na ang nagbalasa ng 3 baraha. Pinasok niya ang isang joker. Napangiti naman ang card master. Lumabas na mga kalalakihan, dala ang malalaking baril at nakatutok kay Ace ang lahat. Shit! Sa isip-isip ko, nagsimula na ang laro at laging nanalo ang card master pero hindi iyon ang importante dahil ang ini-aim ko lang ay makuha ko ang joker at hindi nga ako nagkamali. Eto na ang huling pagbagsak ng baraha. Napangiti ako. Inangat ko ang baraha ko. Card switcher. Sabi ko, kaya napakunot noo ang card master. Binagsak ko ang joker sa harapan niya. Pati ang hawak kong baraha lahat ay straight flush. At lahat ng hawak ko ay matataas na baraha at dahil siya ang naunang mga panalo. Lahat ng win niya ay mapupunta sa akin. Unti-unti itong napangiti. Congratulations! Sabi nito at naramdaman ko ang kamay ni Ace sa balikat ko. Napangiti na lang ako. Nakita kong nilalabas na nila ang mga chips. Inaabot na nila ito sa amin. Do you want to know bakit kanya iniwan? Sabi ng card master. Kaya napakunot noo ako. Bigla akong hinawakan ni Ace at nakita kong nasa kanya na ang mga chips. It's because of Queen, his first love. Sigaw nito at nakita kong ngumiti ito. Tumingin ako kay East. Hanggang ngayon ba, siya pa rin? Sa isip-isip ko. Nakalabas na kami ng kasino. Alam kong hindi basta-basta makakalabas ng ganoon kung wala siyang ginawa at nakita ko na lang sumabog na ang kasino. Para saan yung jeep? Mahinang tanong ko. Para nga ba talaga kay Queen? Mahinang tanong ko pero hindi siya sumagot. So, sumagot ka naman? Hindi ako manghuhula, East. Kaya mo ba ako iniwan para sa kanya? So, sumagot ka naman. Pagmamakaawa ko sa kanya. Oo, para sa kanya. Sabi niya, kaya napatango ako. You used me for that? Great. That's great. Sabi ko at naglakad na ako papalayo sa kanya. I really want to be her. Naiinggit ako sa kanya. Alam mo kung bakit kasi yung taong mahal ko, mahal pa rin siya hanggang ngayon. Sabi ko sa kanya habang tumutulo ang luha ko. Pero hindi pa man ako nakakaalis ay niyakap niya ako ng mahigpit. I'm sorry for hurting you again. Sabi niya, but this is the right thing to protect you. Pero hindi ko na siya pinakinggan. Ayoko na. Look at me. I'll never love her. Yes, he was my first love, but he'll be my last. Naiinggit ka sa kanya pero mas naiinggit ako sa mga lalaki na kasama mo sa 6 na taong wala ako. Naiinggit ako kasi malaya ka nilang napapasaya habang wala ako sa tabi mo. Sabi niya, kaya napatingin ako sa mga mata niya. Nakita ko ang pagtulo ng mga luha niya. Parehas lang kaming nahihirapan sa sitwasyon naming dalawa. This trip is really for her because this is the only thing para mabuhay siya. Sabi niya, I'm sorry if you think I'm used. Pero ito lang ang paraan para magkasama tayong muli. Sabi nito, kaya please, if you want to lose the game,
Let me be your last card. A joker to fight again and a card to replace the painful memories. Can I? Sabi niya pero tumingin lang ako sa kanya. Let's start from the beginning and let the fate play our own cards. Sabi ko at ngumiti siya sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sumandal siya rito at hinalikan ni Ace ng marahan ang kanyang labi. Nakaramdam ng matinding emosyon si Kimi at hinalikan siya pabalik. Ipinulupot niya ang mga braso sa leeg nito at hinila siya dito palapit sa kanya. Matagal silang naghalikan, masaya at umiibig. Our story will play again like a game of cards and no more joker will be left unnoticed.